Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, lahat tayo ay may kakayahang magmahal. Pero ang tanong, paano natin pinapakita ito? Hindi sapat ang sabihin lang natin na minamahal natin ang iba. Kailangan natin ipakita ito at patunayan. Mga kapatid, isang tawag ng Diyos sa atin ang magmahal. Dahil tayo ay ginawa niya sa pagmamahal. Kaya nga pag ikaw ay hindi nagmamahal, hindi ka nagiging totoo sa iyong kalikasan. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo naging totoo sa ating pag-ibig at pagmamahal sa iba, at wala tayong ibang minahal kung hindi ang ating sarili, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay muling makita na karapat-dapat makinabang sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Pagkaloob mo sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan. At kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Aring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pedro. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Wika niya, "Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Udyo at tininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig. Ang nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa ukuma ng taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila pinasakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong iyon, ngunit pinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay.
Hindi ko malaman kung anong gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at tiniling niya na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya binagbantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong may luklukang matatag sa kalangitan. Panginoon, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Panginoon, may luklukan matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginoon, may luklukan matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo sa trono ng kalangitan, mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayo mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanyang sumusunod. Panginoon, may luklukang matatag sa kalangitan. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling magpakita si Jesus sa mga alagad niya, at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat pangatlong beses siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking tupa. Tandaan mo nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tandaan niyo po, hindi lahat na nag-I love you ay magiging mabuti sa iyo. Not everybody who say that they love you will be concerned about you.
Alam natin yan. Karanasan natin halos lahat yan. Karamihan po sa mga nagdi-divorce, mga naghihiwalay, tanungin nyo, mahal naman nila ang bawat isa. Pero kahit na sinasabihan nila na mahal nila kanilang mga asawa, hindi nila mapigilan na mag-iiba ang kanilang mararamdaman. Meron din po mga ibang magkasintahan. Araw-araw, nagte-text pa nga ang mga yan. Nag-I love you. Pero minsan, ang lalaki, meron din mga ibang ka-text na sinasabihang, I love you. Hindi tapat, hindi faithful. Madalas, sinasabi mo, mahal mo ang iyong trabaho, mahal mo ang iyong kumpanya, pero kaya mo ding magtamad-tamad minsan, kaya naman pagnakawan ito. Kung tatanungin mo ang bawat isang Pilipino kung mahal ba niya ang Pilipinas, anong sagot natin? Oo naman, siyempre. Pero tingnan nyo na kung ano yung ginagawa natin sa sinasabi nating pagmamahal sa bansa. Hindi tayo disiplinado. Minsan tayo'y abusado sa kalikasan. Hinahayaan na lang natin madalas ang mga mali sistema. Marami din sinasabi nila, mahal nila ang Diyos. Pero bakit paulit-ulit tayo sa ating pagkakasala sa Kanya? What is the lesson here? That saying I love you is not enough to love. Amen? If you really love a person, then you have to show it. Then you have to prove it. Kaya nga po si Jesus, nabasa naman natin, narinig sa Ebanghelyo, na tinatanong niya itong si Pedro, mahal mo ba ako? 3 beses. At 3 beses din sumagot si Pedro. Pero hindi niyo po ba napansin? Pagkatapos sumagot ni Pedro, may inutos ang Panginoon. 3 beses tinanong, mahal mo ba ako? Pero 3 beses may inutos siyang gawin. Pakainin ang aking tupa. Alagaan ang mga batang tupa. Sino ang mga tupa na tinutukoy ng ating Panginoon? Ang kanyang katawan, ang simbahan. Tayo na mga tagasunod niya. Sinasabi niya kay Pedro, kung talagang mahal mo ko, huwag mo lang sabihin. Gawin mo. Patunayan mo. Buhayin mo. Mga kapatid, at tayo din ay tinuturuan ng ating Panginoon dito. Ang totoong pagmamahal ay may ginagawang mabuti. Take note of that. A true loving person does something good. Hindi lang yung may ginagawa siya. Pero harinawa yung ginagawa ng tao nagmamahal ay mabuti at nagpapabuti sa kanyang minamahal. Amen? Kaya nga po, napakaganda ng definisyon ng isang psychologist. Ang pangalan po niya ay si M. Scott Peck. Para po sa kanya, ang pagmamahal ito. Sinulat po ni M. Scott Peck that to love is the willing to extend oneself for the nurturing of one's own and for the nurturing of another's spiritual growth. Pakalalim po, no? Punong-puno po ng kahulugan. Ano ba talaga ang pagmamahal? Hindi lang yung ikaw ay nagsasalita ng mabubuti at maganda sa iyong minamahal, pero nag-uumpisa yan sa kagustuhan na mapabuti mo, hindi lang ikaw, kung hindi pati ang iyong minamahal sa kanilang espiritual na buhay. Hindi sapat na mapabuti ang pisikal na katawan, pero kahuli-hulihan, pinakamahalaga ay ang pag-unlad, pag-asenso, pagiging mabunga ng espiritu ng tao. Pag lumalago ang espiritu ng isang tao sa pamamagitan mo, ibig sabihin, tunay kang nagmamahal. In other words, true loving is desiring the happiness and the goodness of the other. You do not truly love if all that you desire is your own goodness, your own happiness. No, it is important to be happy, to be good, and yet, the fulfillment of our lives is to extend ourselves, to make others happy, to make others good. Sabi nga po ni Mother Teresa, love must be put into action, and action must be turned into service. Hindi lahat ng gumagalaw ay naglilingkod. Madami may ginagawa pero hindi naglilingkod. Anong ginagawa? Pang makasarili. Anong ginagawa? Imbis na mapabuti ay nakakapasama. Kaya nga po, ang tunay na nagmamahal ay kumikilos. Ika nga, love is a verb. Ang pagmamahal ay pandiwa, di ba? Ang translation po ng verb sa Tagalog ay pandiwa. At napakalalim po, napakaganda ng salitang iyon. Pandiwa, diwa, espiritu. Pag nasa iyo ang espiritu ng Diyos, ang espiritu ng pagmamahal, kikilos ka, gagalaw ka. Love is a commitment. It is a constant
effort, nangangako ka na may gagawin ka para mapabuti mo ang iba. Pag tayo magkakamali, isipin natin ang pagmamahal ay isang nararamdaman. At ultimately, true love is more than a feeling. You do not only feel love, you must do it. Remember that. Kaya nga po, may kasabihan. Tandaan niyo ito. Kapag ang lalaki, tunay na nagmamahal, nagiging daw siyang maliit na bata. Pero pag ang babae, tunay na nagmahal, nagiging siyang ina. How will you know that a person is truly loving? When they are being transformed. A man who truly loves becomes like a little child, very happy. And when a woman truly loves, she becomes like a very nurturing. Pag tunay ka nagmamahal, ikaw ay nagbabago para sa mabuti, hindi ka nagiging masama. Pag ikaw ay napapasama na sa iyong ginagawa, hindi yan pagmamahal. Amen? Meron pong napakagandang pag-aaral ginawa nila sa Ohio State University sa abroad sa Amerika. Kumuha po sila ng mga kuneho. Ang tanong po nila kung bang ang mga matatabang pagkain ay sanhi ng sakit at mahinang kalusugan. Kaya naman po araw-araw, itong mga kuneho, pinapakain nila ng mga matataas na kolesterol na pagkain. Pagkatapos po ng ilang buwan, tinest po nila ang mga kuneho at nabigla sila na very healthy pa rin, napakalusog na pangangatawan ng mga kuneho. So, sabi nila, hindi naman pala nakakasakit yung matabang pagkain. Pero pinag-aralan nila, bakit ganito yung nangyari? Na sa ating pag-iisip, sa ating karanasan, pag kumain ka ng matataba, ng matataas sa kolesterol na pagkain, magkakasakit ka. Meron po sila natuklasan. Bakit po healthy pa rin yung mga kuneho kahit na kumakain sila ng matataba, makokolesterol na pagkain? Yung po palang nagpapakain sa kanila, yung janitor, hinihimas yung mga kuneho pag pinapakain sila. Yung po pala, kaya healthy, kaya malusog yung mga kuneho, hindi dahil doon sa pagkain, pero doon sa paraan kung paano nila tinatanggap yung pagkain. Meron pala silang mabuti, magandang nararanasan sa kanilang pagkain. Hinihimas sila, nakakaramdam sila ng pagmamahal. Yun po yung nakatulong. Kaya nga nagkaroon ng magandang kalusugan yung mga rabbit. Tingnan niyo po, ang kapangyarihan kapag ginagawa mong mga bagay-bagay mula sa iyong pagmamahal. And this is the power of the loving act. It makes us healthy, it makes us happy, and ultimately, it makes us holy. An action without love, what is the fruit? It makes us sick, it makes us sad, it makes us sour. Remember that. It is not what you do, but how you do it. Tandaan niyo po, hindi tungkol sa kung anong yung ginagawa, pero paano mo ba ginagawa ang bagay-bagay. Oo, maaaring pinapakain mo ang iyong pamilya, pero masama naman ang loob mo sa kanila. Malayo ang loob mo sa kanila. Wala ding kwenta. Maaaring binibigyan mo ng pera yung iyong asawa, pero malamig na ang iyong damdamin at puso sa kanya dahil meron ka ng ibang minamahal o iniibig. Maaaring nagtatrabaho ka, pero mabigat ang iyong loob. Magdurusa ka. Maaaring nagsisimba ka, pero malayo ang iyong puso, ang iyong isip sa Diyos. Nananatili ka pa rin sa iyong pagkakasala. Walang bunga ang iyong pagsisimba, ang iyong pananalangin. Remember this very important lesson. It is not what you do, but it is how you do it. The more loving you are in your actions, the more you will be at peace, the more will have joy. The more that you do with love, the more that God blesses you. Kaya nga po magdasal tayo, naway ang alam natin, dapat tayong magmahal, ay maipakita natin at maisabuhay araw-araw. Tandaan niyo po, magiging mas maganda ang buhay na ito kung tunay kang magmamahal sa lahat ng iyong ginagawa. Amen. Bunga ng pagkaunawang sinugo tayo na mismong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at lahat ng mga katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Ang mga mag-asawa naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga makasalanan naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga kahilingan at ipagdasal din natin ang kahilingan ng ating mga minamahal. Ama naming nasa langit, sinugo mong iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa pagpalaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdan mga alay. Ang aming kalooban ay gawing dalisay. Sa pagdating ng Espiritong Banal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan. Siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanan kamay mo, kami mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang sa ginanap mo ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. To love is to desire the goodness and the happiness of another. Pagmahal mo ang isang tao, di po ba, gagawin mo yung gusto niya.
Pag mahal mo ang isang tao, hindi mo ipipilit yung gusto mo sa kanya. Yan ang tunay na pagmamahal. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kadalasan meron siyang gusto pero hindi niya ipipilit ito sa atin. At kung meron tayong hinihingi sa Kanya, gagawin niya kung ito ay tunay na makakatulong sa atin. Kaya nga po, ang assignment ko sa inyo, tanungin niyo kung ano ang gusto ng inyong minamahal. Yun muna, yung inyong gawin. Tanungin niyo sila, ano bang gusto mo ngayon? Ang gusto mong kainin, saan mo gustong pumunta? Isang pagpapatunay ng ating pagmamahal sa kanila. Pero wag nating kalimutan na kung talagang mahal din natin ang Diyos, sa ating pananalangin, tanungin din natin ang Diyos, Panginoon, ano bang kagustuhan mo? Kaya nga po, yan ang iniiwan ko sa inyo. Gawin niyo muna ang gusto ng inyong minamahal at sa inyong pagdarasal, pakinggan niyo. Ano bang gusto ng Diyos na pinapagawa sa inyo? Pag inuuna mo ang kagustuhan ng iyong minamahal, sinasabi ko po sa inyo, magiging mas masaya, magiging mas payapa kayo sa buhay na ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At basbasan kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus ngayon'y nabuhay,